Alright, magandang umaga po muli sa inyong lahat. Magandang tanghali, magandang gabi, palaging araw, palaging maganda ang ating umaga. There is no time and space between us. We are one. We are one. We continue with the reading from the diary of Saint Faustina Kowalska at ngayon ay nasa diary entry number 862 na po tayo. On January 2, 1937, the name of Jesus. Oh, how great is your name, O Lord! It is the strength of my soul. When my strength fails and darkness invades my soul, your name is the sun whose rays give light and also warmth. And under their influence, the soul becomes more beautiful and radiant, taking its splendor from your name. When I hear the sweetest name of Jesus, my heartbeat grows stronger. And there are times when hearing the name of Jesus, I fall into a swoon. My spirit eagerly strains towards Him. Ang ngalan ni Jesus. O napakadakila ng iyong pangalan, O Panginoon. Ito ang lakas ng aking kaluluwa. Kapag humina ang aking lakas at napuno ng kadiliman ang aking kaluluwa, ang iyong pangalan ng araw na nagbibigay ng liwanag at init. At sa ilalim ng impluwensya nito, ang aking kaluluwa ay nagiging mas maganda at maningning. At ang karingalan nito ay nagmumula sa iyong ngalan. Kapag naririnig ko ang matamis ng ngalan ni Jesus, lumalakas ang tibok ng aking puso. At may mga oras na nawawalan ako ng malay kapag naririnig ko ang ngalan ni Jesus. Mabilis namang pumapalig ang aking espiritu sa Kanya. Okay, this is January 2 at yun yung feast ng ngalan ni Jesus, the name of Jesus. So powerful. Pag kinumpara mo to sa ngalan ng ibang tao, yung vibration ng pangalan ng ating Panginoon Yeshua. That is His true name, Yeshua. Iba yung dating. Just by mentioning His name, ang evil spirits are scrambling. Napapawi ang kadiliman. Just by uttering His name. That is how powerful the name of Jesus. Kapag nasa isang panganib tayo, di ba napapapulalas tayo? Jesus. So, ang nangyayari, nagkakaroon tayo ng parang kakaibang kapangyarihan. Sabihin, natatakot tayo ng mga oras na yon kapag sinabi natin yung pangalan ni Jesus. Nagkakaroon tayo ng lakas. Nawawala yung takot kung tayo ay nasa state of fear sa mga oras na yun. Minsan yung Diyos ko, oh my God, parang gano'n. Pero kapag yung mismong pangalan yung sinabi natin, Yeshua, Jesus, yung mga demonyo nga daw na nagtatakbuhan. Ganun siya ka-powerful. Yung pangalan mo, isipin mo ano yung pangalan mo. Oh, Cynthia. Kapag ba sinabi, kasi kahit magkakapareho tayo ng pangalan, marami tayong pangalan, di po ba? Pero yung pangalan mo, may sarili siyang vibration kasi sound na po, sasambitin mo yung pangalan. Cynthia. So may kakaiba itong vibration na hindi natin na-differentiate from the vibration of other people who also have the same name. Kasi sa'yo lang yon.
yung kakanyahan ng vibration ng pangalan mo, sa'yo lang yun. And it depends on the quality of your soul. Kaya pag nananalangin tayo ng mga kaluluwa, it is enough to mention the first name. Kahit magkakaiba pang apelyido niyan, dahil ang intensyon natin ay nasa taong iyon, tinawag natin ang kanyang pangalan, sa kanya napupunta yung liwanag na hinihingi natin because we are praying for their souls. So kanina halimbawa, sinabi natin yung pangalan, Yves. Marami siyang kapangalan. Pero dahil ang intention ko ay nandoon sa taong iyon na namayapa ng isang araw, yung panalangin na iniuukol natin ngayong umagang ito ay sa kanya na pupunta. Hindi doon sa isang Yves na buhay pa. So, ganun po yun. May kani-kaniyang vibration ang ating pangalan. At depende sa intensyon. No? Nasa isip kasi natin yon kung sino. Kahit hindi natin siya kilala. Halimbawa, may mga pinasok kayong mga pangalan ng mga kaluluwa. Hindi ko naman kilala yung mga yun. No? But because your intention na hindi yung aking intention, because your intention is to pray for that specific person, that's so. Doon din mapupunta yung grasya ng panalangin. Kahit hindi ko alam kung sino yun. Sapagkat makapangyarihan naman ang ating Diyos. Alam ng ating Diyos kung sino ang pinatutungkulan natin, kung kanino dapat mapunta ang grasya. So, our name has, the Lord knows, sabi nga niya, no, tinawag tayo sa ating pangalan. Kahit magkakapareho ang ating pangalan, alam ng Diyos kung sino yung tinatawag niya. Cindy, yung example ko, Cynthia, may mga kapangalan ako. Pag tinawag ng Panginoon, pangalan na yun, automatically ako yun. Dahil kahit, kahit kapareho ko nga ang pangalan niya, the vibration is different. Di natin alam yun. Hindi natin masusukat kung ano ang vibration ng pangalan natin. Ang Diyos lang na makapangyarihan ang kayang tingnan at pag-iba-ibahin kahit yung 1,000,000 na magkakapangalan na Jose or John Doe or Juan. Kahit 1,000,000 tao pa yan. Only the Lord knows the different vibrations for the same name. Ganun siya kagaling. Siyempre, Diyos yun. Pero tayo, it is already enough to know the person. Yung kung kakilala natin. So, parehong pangalan, pero kaya mong pa iba-ibahin kung sino yung Jose na pinapanalangin mo dahil kilala mo ang bawat kaluluwang na. Kaya mahalaga po na isang pangalawa po, no, it is very important for us to choose names which would enhance the personality and character of a person. Nung mga panahon ng mga Kastila, yung mga Kastila, parang kasi nga Indio ang tingin sa atin of lower class. Kaya may mga pangalan tayong kapapangit. No? Yun kasi yung ibinibigay ng mga Kastila. No? Kasi hindi nila tayo gusto nun. Sinakop tayo. No? May mga pangalan talagang hindi mo gugustuhin. Kaya lang yun ang ibinigay sa'yo. Mabuti na lang ngayon, pwedeng palitan ng pangalan. Kaya lang, you will have to undergo certain document processing. Hindi pwedeng basta-basta palit. May mga gagawin kang proseso para palitan yung pangalan kung napakapangit ang ibinigay sa yung pangalan. Yung, minsan kasi yung bastos, no? Yung naibigay sa yung pangalan.
hindi mo naman alam, katulad nga ng panahon ng Kastila, hindi mo naman alam ang ibig sabihin ng ibinigay sa'yo. Kaya, pumapangit yung buhay mo. Kasi nga, kung ano yung, kung ang pangalan mo ay maayos, marikit, yun yung magiging character mo. Okay, let's take an example. Kapag ang pinangalan mo sa iyong anak ay Prospero, halimbawa, it carries a prosperous vibration. That is why, napapansin mo, no, if the person would live up to his or her name, yun yung nagiging siya. That person becomes his or her name. Prospero, no? Prosperous. Magiging prosperous yung pangalan as compared to the person whose name is Juan Tamad, no? So, ang ipinangalan ay Tamad. Di, yun nga yung magiging taong yun, no? Tamad. Kasi nga, every time tatawagin mo yung pangalan niya, lalo mong pinalalaki yung ah, vibration ng salitang tamad. Kung kaya nagiging tamad talaga ang bata. Kaya ganun kahalaga yung ating pangalan. When we think of names for our children, kapag pinanganak sila na, think of good names. The names of saints are good. Kaya nga yung mga nung araw, kapag pinapanganak ang mga bata, ang pinipiling pangalan ng mga ninuno natin, yung galing sa kalendaryo. Yung kalendaryo na yun bears the names of saints, ng mga santo. So, pangalan mo'y Benedicto, malamang pinanganak ka July 11. Benedicto. Kung pangalan mo ay Concepcion, malamang December 8 pinanganak yung taong yon. And indeed, no, yung mga feast day, alam natin, kasi sa simbahan, sasabihin yung kapistahan, sino ang pinagdiriwang na pista. Bawa, June 13. Pinanganak ka ng June 13, papansin mo, Fiesta ni San Antonio ng Padua. Kaya pala itong yung kaibigan mo na yon, ang pangalan Anthony, because that person was born on June 13. So, the the name Anthony, yung mismong si Saint Anthony, ano, kung ano yung vibration ng pangalan ni Antonio, dahil yun ang kinuha mong pangalan for your son, nata-transfer yung, sabi nga ni Faustina, di ba? Ah, yun yung nagiging yung pangalan ni Jesus, nagiging strength ng kanyang kaluluwa. Ito ang liwanag na nagbibigay, parang araw na, nagbibigay ng liwanag at init sa kanya. So, ganun din. Yung kung ano yung pangalan na ginawa mo or kinuha mo. Pangalan halimbawa nga ni Antonio, yung lakas that is synonymous with the name or that is Saint Anthony is transferred to that person na kung saan ang ibinigay mong pangalan is Anthony. So, kapag naman ang pinili mo halimbawa pangalan ay sa anak mo, halimbawa no, ay si Lenin, halimbawa no, Lenin. So, the characteristic of Lenin, isang pinuno ng Russia, that person bears the strength, the characteristic of Lenin. So, nagiging ganon. So, ako, because I know the power of names already when I gave birth to my children, ang mga pangalan ng mga anak ko, kakaiba, hindi yung mga usual, no? Pero, Tagalog na Tagalog. For example, Tia, no? Prinsesa yun, ibig sabihin. Because she is my only princess.
Yung isa naman, tala, star, no? And then, yung full pa is Victor Tala. So, I knew the vibration of the name. Alam nyo, nagiging ganun sila. Kaya, be careful in giving names. Halimbawa, may pangalan naman yung tao, binansagan mo pa. Halimbawa, si Pandak, no? Eh, kasi nga, siguro, maliit yung tao na yun. So, si Zacchaeus, halimbawa, ah, yung pagiging pandak, no? Nagsisimbolo na siya dun sa kaliitan ng taong iyon, maybe in spirituality, maliit. No? Pero kapag tinalikdan mo yung kung ano ka, namatay na, yung tinatawag na pandak na yon na maliit ang pananampalataya. Nagiging higante na siya, giant na siya, because the soul expanded. Eh, nagbagong buhay siya eh. I think this is also the reason why yung mga madre, for instance, si Helen Kowalska, that was the name given to her. Pero upon taking the vows, nagbago yung pangalan niya. Si Sister Faustina. Ang layo, di ba? From Helen, she became Faustina. Namatay na yung dating si Helen. Na makamundo, di ba? Namatay na yun. Kung ano yung kung sino siya in the past, namatay na. And gave rise to a new soul in the name of Faustina, of the Blessed Sacrament actually. So kaya pag binabanggit mo, o ngayon, lalo ngayon, isa na siyang banal o saint. Kapag minimension mo yung pangalan niya, Faustina, you are invoking her soul. Wherever she is, kapag in-invoke mo siya, she comes at your aid. Kahit sinong saint yan, tawagin mo si Saint Anthony. Nawawalan ka ng gamit, di ba? Totoo po yun. Nawalan ka ng gamit. Gusto mong makita. You invoke the name of Saint Anthony. And mag-Ravina ka pa ng 9 days. Maraming ganun, ano? Ako, ginagawa ko din yan. Pag nawawala ako talagang, Saint Anthony, please help me. Find this and this. Nakikita ko. Kasi ganun yung, ano, yun yung yung naging built-in ba? Yung ganun yung na-build na esensya ng pangalan niya. So that when the name Anthony is invoked, he would do things. That saint no, would do things kapag may hinahanap ka. Halimbawa, siya mismo yung maghahanap. It's the same as commanding Anthony or requesting Anthony to find what you're looking for. Parang ganun. Again, January 2 kasi ito, yung pangalan ni Jesus. Isa nito ng napakadakilang pangalan ni Jesus. And when we invoke Jesus, yung lahat ng kanyang kapangyarihan, tinatawag natin. Verily, it is more than enough that when we are suffering from something and we utter the name of Jesus, yung sufferings natin, humihina. Nagkakaroon ngayon ng pagkalas, pagkawasak, kung anong state mayroon ka ng mga panahong yun before you called the name of Jesus. Kung ang kalagayan mo before invoking the name of Jesus was yung depressed na depressed ka and you invoke the name of Jesus, nawawala yung depression mo, yung kalungkutan mo. Mapapansin mo, napapawi siya. Pero bumabalik, ano? So, ang kailangan lang para mapahina mo yung lakas na kumukubabaw sa iyo at that certain moment, continue reciting or continue calling or saying the name of Jesus.
That is how powerful the name of our Lord is.